Hello, magandang hapon sa inyong lahat mga kababayan ko. So meron tayong pag-uusapan uli. Si Vice Ganda. So pinadalhan na yata ng show cause regarding dun sa nangyari. Ano ba yung nangyari na yun? Basahin natin to, nakalagay dito. The Movie and Television Review and Classification Board, MTRCB, has summoned the producers of its Showtime following multiple complaints that its 24 July 2026 episode allegedly contained inappropriate scenes and racially insensitive and colorist remarks. In a two-page notice to appear, MTRCB said it received numerous complaints about the episode from concerned citizens regarding the actions of TV host and comedian Vice Ganda. So papatawag na siya doon, ano? Papa-explainin. Eh, anong gagawin niyo dyan? I mean, syempre, slap on the wrist lang yan, di ba? Kasi siya yung naghahakot ng pera doon. Basahin natin yung ano, yung article. So, nakalagay dito. On Tuesday, July 28, the MTRCB released a statement saying it received multiple complaints from viewers regarding the Memerimar daw skit in the show's Laro Laro Pick segment and separate lugaw scene involving Vice Ganda and co-host Ayon Perez, no? Pati yung lugaw. Yung sa napanood niyo yun, ano, yung sa lugaw, yung lugaw scene. Parang ano siya nakaramdam si Vice Ganda doon eh. Nasablay siya eh. Kaya parang nung time na hindi na maganda, hindi niya na tinuloy yung punchline. The agency directed representatives of GMA Network Incorporated and ABS-CBN Corporation to appear before its hearing and adjudication committee on July 29, 10:30 a.m. Parang ano no? Pinatawag ng nanay sa school eh. Pinatawag yung nanay sa school. According to the MTRCB, the complaints raised questions on whether the episode violated Section 3 of Presidential Decree number 1986, which prohibits television programs that are contrary to law, good customs, public order, public morals, or are otherwise objectionable. Ano ibig sabihin nun? Sorry, hindi nagpa-process yung isip ko. The complaints stemmed from a skit which Vice Ganda spat water on baby dolls member Johaira before saying, ano nangyari sa'yo? Bakit nagputik ka? Hindi talaga siya maganda. Yung nangyari na yon. At alam natin na hindi yun aksidente eh. Kasi maraming beses nang ginagawa ni Vice Ganda yung mga gano'n na biro. Kung mapapanood nyo way back nung nag-judge yata siya sa American Idol ba yon? Or X Factor? Yung nag-audition si Wamos, grabe din siya kay Wamos. Although nung time na yon, nagtatawanan yung mga tao at pero nakikita ko kay Wamos na napapahiya din siya eh. Nung time na yon eh. Kasi parang ginagawa kasi ni Vice Ganda okay na lang yung mga ganyang banat eh. No. Kailangan talaga merong kumastigo din. Kasi kapag hindi pinansin yun, magiging normal yun. Contradicting yun dun sa pinaglalaban ni Vice Ganda na equality, 'di ba? Some viewers interpreted the remark as a reference to Johan's complexion and describe it as a racist and colorist. Oo nga naman, saan niya nakuha yung nagputi kung hindi yun sa complexion ng babae. Vice Ganda apologized during the 25th episode. July 25th episode saying
the show never intended to offend viewers and would be more mindful of its jokes moving forward. Ikaw lang yon, hindi yung show. Yun ang pinalalabas eh. Siya lang yun, hindi. Now, tingnan natin kung kung ano explanation niya doon at kung may ipapataw ba itong itong MTRCB. Kung hindi naman napipressure yan sa tao, baka palampasin lang yan. Wala yan. Vice ganda yan. Di ba? Anyway, next issue, no? Ito, pinasa sa akin ito ni Ma'am Sachi. Itong, tingnan nga natin. Uy! 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 Yari ka, uy. To be fair, tumigil siya ha. Sakyan. Sumabit. Sumabit? Oo. To be fair naman. Huwag na kayo mag-away, mag-usap na lang kayo. Wag, yeah. Siyempre, dyan naman yung angasan, Di ba? Ma-LTO pa kayo, min eh. pag ganyang bagay, yes, hindi ko aalisin yung pagka-human natin, naiintindihan ko din yung yung naka four wheels. Siyempre ikaw normal ka lang na tapos ito yung si two wheels biglang napadikit sa iyo, at willing naman makipag-usap, kausapin na din lang na mahinahon. Total wala namang masyadong may damage ba? Mukhang wala naman, di ba? Napadikit lang sa gulong ng konti. Mayroon bang damage? Wait lang, tingnan natin. Uy! Uy! Siya, or kung meron man damage na sobrang liit, kayang-kayang yun. Lalong mas mapapalaki yung damage pag nag-away eh. Siguro sa unang bugso, nakakabwisit kasi talaga pag ganyan. Sa unang bugso, mapapasigaw, understandable. Pero ibaba na yung yung pride sa mga susunod na pag-uusap. Kasi ma-LTO pa kayo niyan, di ba? Pagka Yari ka, uy. Nagkasakyan. Sumabit. Sumabit? Oo. Saka wala nang may gas-gas pa. Huwag na kayo mag-away, mag-usap na lang kayo. Wag, yeah. Usap na lang kayo. Bago pa yata yung motor, binibreak in, walang plate number eh. Sir, mag-usap na lang kayo, sir. Walang dalawang linya, pero dito ka dapat pa, wala na ba? Hindi necessary yung away. Diba? Maano pa kayo eh. Tamo, napitikan kayo ng ng netizen. Papatawag pa kayo sa LTO, di lalo kayo malilintikan yan, men. Yung mga ganyan, wag nang wag nang palakihin. Or yung driver sana inawat-awat, siguro matanda din si kuya, at nabigla doon sa pangyayari. 'Di ba? Ano tayo? Hanap pa tayo ng ibang video. Ito, napanood ko to. Sino nakapanood sa inyo dito? Yung, siguro sa libing ito eh. Yung pag may balon na ganyan. Tamo ha. Tagal naman kasi mag-play na ito. Nakainis ako dito sa... Philadelphia, So, anong nangyayari dito? Pinapa-go niya yung yung motor.
Sana ba part yun? of this story. And I promise you, it's going to make the answer stronger by the end of this video. If you're doing something that's so easy, then you might want to reconsider what you're doing. Like I know, like I can't. Would I make the same decision? No. Ayun, The Lakers, I've been a Laker fan red light since. yan, di ba, man? Like, I know Laker history all the way from Minneapolis all to where it is today. Right? I'm not going anywhere. Like this is home to me. You as a leader, you gotta be able to take the good with the bad. Before we get into anything that sounds like criticism, let me take a moment to actually... Sir, violation yan. Kasi meron convoy. Kanina ka pa boss eh. Sir! Alam Anong ko, kulang yan? kaya nga hinahan ko Anong rin sa kulang? sakyan oh. Anong kulang yan? Wala akong pakialam dyan. Ikaw ba Nakikiusap magbabayad? ako boss oh. Ikaw magbabayad pagka na-violation ako? Boss, nakikiusap nga di ba? Violation yan eh! That's a promise. Ikaw ba magbabayad? Nakikiusap nga di ba? Sir, iba ang pakiusap, di ba ang Sige, ginagawa mo? Bigay, ano mo, bigay ko, kunin mo yun ng ano ko. Gago! Patay ka, boy! Sabi ni Gabriel Go. Yung rider ng pulang motor, orange yan. Colorblind si ano. Giorno yan, di ba? Hindi naman pula yan. Anyway, sabi ko ni Sir Gabriel Go, yung rider ng pulang motor should be sanctioned with SCO and suspension of driver's license. Kuya kong Francis Malyari. Naku! Yari. Putangin ba? Sir, Nakikiusap di ba? ayos! Mabait! Nakikiusap ako. Tingnan mo. Larry O'Brien Trophy four times MVP. Dragged that franchise to its 17th championship. He didn't just win the Lakers, he resurrected them. And the numbers are Nakarad stupid. kasi He yan lost eh. eight Hindi naman, di bali sana kung may ano, may kahit tanod man lang, di ba? Pero kung ikaw pagugawin mo yan nang wala lang, in LA. LeBron Mapahamak mo James naman yung ano. 25.9 points, 7.9 assists, and 7.7 rebounds. And he finishes his Lakers run top Yan, 10 go in na. franchise history. Points, assists, field goals, and three-pointers. tingnan nga natin sa LTO kung na ano na siya, na summon. Ay, nako. Yan, papadala na namin ng love letter yan. Kuya kong Gabriel Go. Naku. Tingnan nga natin sa, ano, land transportation. Yung gago eh, no? Land transportation office. Tingnan natin kung pinadalhan na yung, ano, na letter. Ano ba yan? May mga Pinoy talaga na hindi maintindihan yung... Yan, may show cause order. Tignan natin. Ito, matagal na ito eh. Lifetime, this is yung lifetime ban on obtaining a driver's license. Ito yung sa, ano no, Toyota Land Cruiser na tinakpan yung plate number. Ay, ito na! Tantaran! Inano na, sinokos na si Manong. Rider na huminto sa gitna ng intersection at nagpakita ng agresibong pag-uugali sa kapwa motorista, pinadala ng LTO na show cause order. Lisensya suspendido, motorsiklo inalarma. Yari, isang viral insidente sa kalsada ang agad na tinugunan ng Land Transportation Office sa direktiba ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao sa pamamagitan ng paglalabas sa show cause order. Ay, nako, yari na. Ang rider ay, wait lang. Ang hakbang na ito ay kasunod ng isinagawang investigasyon ng LTO sa video na nakarating sa ahensya kung saan nakikitang huminto ang rider sa gitna ng intersection. Bumaba sa kanyang motorsiklo upang paabantehin ng ibang motorista sa kabila ng pulang traffic light at nagpakita ng hindi angkop na pananalita sa kapwa motorista matapos hindi ito sumunod sa kanyang nais na pag-usad. Ang rider ay maaaring maharap sa paglabag sa disregarding traffic signs at kailangan ipaliwanag bakit hindi dapat ideklarang improper person to operate a motor vehicle
na maaaring magresulta ng pagsuspindi or pagbawi ng kanyang driver's license. Dahil sa mga namataang paglabag, naatasan ang rehistradong may-ari at ang rider na humarap sa tanggapan ng Intelligence and Investigation Division sa itinakdang pagdinig at pagsumite ng kanilang sinumpaang salaysay upang ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat patawan ng kaukulang administratibong parusa kaugnay ng paglabag na natukoy sa isinasagawang investigasyon. So 90-day suspension, no? Ito yun, no? Ay nako. Nag-feeling traffic enforcer kasi ikaw, kuya, eh. Di ba, men? Pinago. Paano ko nagkabungguan yung mga yan? Sabi gano'n dito. Wanted by LTO. Nakunan kasi siya, eh. Nakaganyan, no? Yari ka tuloy. Paliwanag ka. Nakikiusap daw siya ng maayos, pasigaw naman. Anyway, so yan lang muna pag-uusapan natin ngayong araw. Magandang araw sa inyo lahat. Bye-bye.